Ano nga ba yung mga pwede mong gawin dito sa Lakeshore, Pampanga? Another day, another mini vlog! Sinasabi ko sa inyo, mapabata man o matanda ay mag-e-enjoy talaga dito. Mahaba-haba itong video na to pero magstay ka lang dahil para ka na din nag-Lakeshore sa video na to. Pero kung galing ka na doon, i-share mo naman sa comment section kung kumusta yung experience mo. Bali pagkapasok nga pala dito, merong entrance fee for kids and adult na 50 pesos. At yung 50 pesos na yun, naku, sobrang sulit kasi ang daming magagawa dito at napakaganda din. Kapasok mo pa lang, sasalubong sa'yo yung carnival nila. Napakadaming rides, mapabata man or pang matanda, tapos meron ding mga games. Since dito yung bungad pagka-entrance, kaya dito na kami naunong magtingin-tingin ni Hubby. Tapos tinignan din namin dito kung magkano ba yung ticket per ride. Pinakamura 60 pesos, pinakamahal naman na yung 80 pesos. Merong 100 pesos which is yung skybike pero kasi dalawang tao na yun so parang tig 50 pesos lang kayo. Everyday nga din palang open ito at ngayong araw na to na pumunta kami ni Hubby ay Sabado. Bali 5 PM nga nung makadating kami dito kaya kung makikita ninyo hindi pa gaanong kadilim at hindi pa gaano kadami yung tao. Kaya kung weekend kayo pupunta, I highly recommend na mga 5 PM din kayo pumunta dahil bandang 7, 8, naku, sobrang dami ng tao. Kaya nga, buti na lang, 5 pa lang nandito na kami, kaya nung 8 na dumadagsa na yung mga tao, pauwi naman na kami. Regarding naman pala sa parking nila, sobrang lawak nito tapos wala pang bayad. Pero kahit sobrang lawak, nung ang pauwi na kami na mga 8 PM, napupuno na din ito, yung iba sa daan na lang nagpa-park. Nakapunta na nga din pala kami dito ng weekdays and nung weekdays walang masyadong tao kaya kung gusto ninyo ay pumunta na lang kayo ng weekdays. Liban nga pala sa mga rides nila, meron din silang kayak dito. Para ka na ding nasa Baguio no? Mura lang din yan dahil 150 pesos for 2 person na 250 naman kung 4 kayo. Tapos ay 20 minutes na yon kaya sulit na din talaga at sigurado pagod na din kayong magpedal nun. Pagkatapos naming magtingin-tingin ni Hubby ng mga rides ay dumiretso na kami kung nasaan yung mas madaming pailaw. Nandoon din banda yung tower ng Lakeshore and kung pauwi naman na kayo, dun din banda yung exit. Alam nyo no, tuwing Pasko lang naman eto, kaya kung gusto ninyong mag-family bonding, lalo na para sa mga may anak na, naku, dalhin nyo sila dito, siguradong mag-e-enjoy kayo. O diba, ang daming rides, tapos meron pang kayak o meron pa ditong archery and shooting range na tig 150 pesos lang din. O diba, 50 pesos lang yung entrance fee mo, tapos sa loob sobrang dami mo nang magagawa. Regarding naman pala sa foods, malawak yung food court nila, madaming choices, mamaya ay makikita nyo din. Pero maliban sa mga yun, sa loob mismo, meron pang mga cafes at restaurants. Pero kung sakali lang na yung budget nyo lang talaga ay pang entrance fee, naku, sulit pa din yan sa sobrang daming pailaw dito. Meron pang mga mascots, nandyan din si Iron Man, meron pang Spider-Man, Hello Kitty at kung ano-anong mascots. Meron pang trend dito kaya lang hindi ko na na-check kung magkano ba yun. Dahil 5 PM na nga kaming pumunta dito ni Hubby, maya-maya lang din ay madilim na kaya mas lalo nang na-appreciate yung mga ilaw. Sa sobrang lawak din ng lugar, dun pa lang kami sa may rides kanina, 1 oras na naming inikot yun. Syempre, sinusulit din namin, 'di ba? Tapos nagpi-picture-picture din muna kami. Pero kung di kayo magpi-picture-picture, mas mabilis yung maiikot ito, kaya lang sayang naman. So, ayan na nga, 'di ba? Sinasabi ko sa inyo, talaga na sobrang daming pailaw dito. Kaya lang, hindi kasi pinapapasok sa mismong subdivision yung mga tricycle, kaya kung sakali mang nakatry kayo, bali dun kayo sa may gate magpa-park, tapos medyo malayo lang ng konti yung lalakarin. Tapos, bawal nga din palang magdala ng mga foods dito. Kung helpful sa inyo yung video na to, huwag niyong kalimutang mag-heart react tapos mag-iwan na din kayo ng comment. I-share niyo na din, baka meron kayong kakilalang gusto din magpunta ng Lakeshore at naghahanap din ng mga informations. Bale, dito na nga pala banda yung may exit, kaya kung tapos naman na kayong mag-ikot, kung di na kayo kakain or mag-rides, pwede na din kayong dumiretso sa labas. Kaya lang sa case namin ni Hubby, babalik pa kami doon para mag-rides at kumain. Kaya nakakapagod din talagang maglakad kasi inikot namin to ng 1 beses. Tapos bumalik kami para kumain, mag-rides, tapos bumalik na naman kami sa exit. Kaya pala meron ding horror house dito pero naku, ayoko na dyan. Nung last time ako nag-horror house, nangadapa lang ako.
At ito na nga, nasa food court na kami ni Hubby at naghanap na kami ng kakainin. Ito lang yung downside kasi sobrang daming tao nga ngayong weekend. Pero kulang-kulang yung upuan dito sa may food court nila. Sa totoo lang, 30 minutes din naghanap si Hubby dyan ng upuan tapos ang dami naming kasabay na kumakain na nakatayo na lang din. Pero nung pumunta kami ng weekdays, okay naman dahil wala ngang masyadong tao. After namin kumain, nagpahinga lang kami pagkatapos ay nag-rides na kami. Actually, ride lang talaga kasi isa lang yung tinry namin dahil uuwi na din kami. Dito kami sa Skybike, bali 100 pesos nga yan, kaming dalawa na ni Hubby. Alam nyo, nascam ako sa ride na to. Akala ko chill lang, nakakatakot din pala. Tapos pagkababa, dun ko lang na-realize, no, nasa bagay, no, nagbabike nga sa land, hindi ako nagbabike, ito pa kayang sa air. Kala ko talaga chill-chill lang, bike-bike lang, enjoy the view kasi nasa taas ka nga, pero hindi. Lalo pa kapag paliko na, para ka talagang matutumba. Medyo nakakapagod din magpedala, pero okay lang naman kasi at least na-experience namin ni Hubby. O, ayun na muna sa ngayon na. See you on our next vlog and thank you for watching!